Sa hinaharap, sisikapin kong dalhin ang asawa. Para makita ka. Si Ginoong Ling yun. Nasa bundok na ito, di ba? Gino. Narinig ko na si Ginoong Ling yun ay may isang kahilingan. Kapag nag-aalaga ng pasyente, ito ay ang pasyente. Kailangan niyang umakyat ng personal. Sa 999 na baitang. Dahan-dahan. Hindi mo na kailangang maglakad. Bubuhatin kita pataas. Wala namang surveillance dito. Hindi naman malalaman ni Ling Yun Zhenren. Hindi yan ang tamang gawain. Wala kang pakialam. Halika. Tama yung batang yan. Kami, hindi namin gagawin ang peke. Tita, hindi mo na kaya ang katawan mo. Tutu, para sa katawan mo, pag umakyat ka na sa 30 palapag, matagal ka nang mapapagod. Amoy bata, wala kang pakialam. Sinasabi ko lang ang totoo. At saka, ang hinahanap ninyo ay si Ling Yun Zhenren. Matagal nang wala sa bundok na ito. Anong ibig mong sabihin? Saan na napunta si Ling Yun Zhenren? Yung hinahanap ninyo, si Ling Yun Zhenren. Nandyan lang sa harap ninyo, di ba? Sinasabi mong ikaw si Ling Yun Zhenren. Buwisit na bata, ako pa rin ang hari ng langit. Maliit ang pananaw. Hindi kita pinagsisisihan. Ginoo, pasensya na po. Yung kapatid ko medyo padalos-dalos. Pasensya na po kung nakasakit. Huwag po kayong mag-alala. Tara na. Aakyat tayo sa bundok. Gisingin mo, ate. Tawagan mo na ang ambulansya. May tao ba? Tumulong kayo, mabilis. May tao ba? Tawagan mo na ang ambulansya. Tumulong ka na, tulungan mo siya. Sige na. Hindi pwedeng pabayaan na lang. Tumulong ka na, tulungan mo siya. May tao ba? Hintayin na lang ang ambulansya. Matagal nang patay siya. Mas malapit na ang libingang patay. Sakto lang. Buwisit na bata. Kailangan kitang turuan ng leksyon ngayon. Kung hindi mo lang sinumpa ang ate ko kanina. Hindi sana siya ganito. Paano ito posible? Kung gusto mong mabuhay ang anak ng pamilya mo, dapat kayong lahat umalis. Ek. Ikaw. Sino ka ba talaga? Ako si Ling Yun Zhenren. Ako. Nasaan ba ako? Naalala ko. Bigla akong nawala sa malay, parang namatay. Parang namatay na ako. Anong nangyari sa akin? Siya ang nagligtas sa'yo kanina. Siya ang nagligtas sa akin.
Ang bata niya pa. Pero ang taas ng galing niya sa medisina. Maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Isang maliit na tulong lang. At saka, binibigyan lang kita ng mas mahabang buhay. Sa iyong sakit, hindi pa rin ito ganap na gumagaling. Mas mahaba pang buhay. Naghanap ako sa buong mundo ng mga sikat na doktor. Ngunit walang sinuman ang matapang na sabihin na kaya nilang ako. Maging mas matagal pa ang buhay. Kaya niya pala. Ginoo, totoo bang sinasabi niyo iyon? Bakit ko pa kayo lolokohin? Maliit na bagay lang ito. At saka, sa tingin niyo ba, mas komportable na kayo? Pakiramdam ko talaga mas okay na ako. Salamat sa Diyos na doktor sa buhay ko. Salamat sa Diyos na doktor sa buhay ko. Tumayo ka na, tumayo na. Diyos na doktor, pakiusap, tulungan mo si Ate Churan. Lubos kong hinihiling, tulungan mo ang ate ko. Ay naku, ako'y may mata ngunit walang pangunawa. Mula ngayon, handa akong maging alila ng Diyos. Handang sumuong sa panganib. Oh, ikaw ba hindi ang emperador ng Jade? Hindi ba't dapat mas makapangyarihan ka sa akin? Dapat ganun, di ba? Ako si Qiao Fan, may mata ngunit walang pangunawa. Hindi karapat dapat mamatay. Panginoon, patawarin niyo po siya. Tumayo na kayong lahat. Hindi ibig sabihin na hindi na kayang gamutin. Kundi nasa kamay ko ngayon. Walang gamot na pangkalahatang lunas para sa kanya. At ngayon, sa isang iglap lang. Hindi pa rin siya mamamatay, di ba? Ang ibig mong sabihin ay, matutulungan mo akong ganap na gumaling. Haha. Biro lang yun. Hindi ito para sa'yo. Pagkatapos kong matapos ang mga bagay, gagamutin kita ng ganap. Diyos na doktor, magkano ang bayad sa konsultasyon? Sabihin mo na, kami sa Zhao Pamilya. Hindi namin kayo pababayaan. 3 suntok lang. Sige na. Banal na doktor, saan ka pupunta? Sabay kayo sa daan. Saan ka pupunta, Ginoong manggagamot? Pareho tayong daan. Ginoong manggagamot. Sa totoo lang, ang dalawang ito sa harap ay hindi ko mga katulong. Ang nagmamaneho sa harap ay ang kapatid kong lalaki. Ang isa naman ay pinsan ko. Qin Yuan. Mahal na manggagamot, kung sakaling may kailangan kayo sa Qingsheng, maaari niyo akong tawagan. Narito ang cellphone ko. Ako si Qiao Fan sa Qingsheng. May konting koneksyon ako rito. At kakayahan. Makatutulong ako sa inyo. Cellphone. Wala akong cellphone. Doktor, ito ang cellphone ko. Bago ko lang binili. Tanggapin mo na lang. Huwag kang mag-alala. Para na rin itong munting regalo mula sa akin. Manggagamot, pumunta ka sa Qingsheng. Mayroon bang bagay? Mayroon bang anuman na maitutulong ko sa iyo? Pupunta ako para pakasalan ang asawa ko. Pupunta ako para pakasalan ang asawa ko. Pakakasalan ang asawa. Ang pinakamimithi ng aking guro ay sana makapag-anak ako ng mas marami pang anak na lalaki. Kaya, meron ka bang espesyal na tao sa isip mo? Wala naman akong espesyal na tao. Pero may kasunduan na ako. Sa pagkakataong ito, bababa ako. Pupunta lang ako para makita ang kasintahan ko. Anak, sige, buksan mo na agad. Huwag mong palampasin ang gawain ng manggagamot. CJ, ate. Manggagamot, nasa Qingsheng ka. Dapat wala ka pang matitirhan dyan. Nasa Dragon by Villa Area ako.
May isang bakanting bahay. Sana'y matanggap mo ito. Salamat. Dapat akong magpasalamat sa iyo. ₱115,253. ₱1,525. Hindi ko rin alam. Tinatanggap ba niya ang kasunduan sa kasal? Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko si Lolo Lee. Totoo nga ito. Mga gamit ni Lolo Lee ito. Pasok na kayo. Maghintay muna dyan. Ako na ang magpapabatid. Dito ang mansyon ng pamilya Lee. Matatagpuan sa gitna ng lungsod. Na may ganitong kalaking bakuran. Malamang hindi rin mura. Yung babae sa ganitong mayamang pamilya. Siguradong mataas ang panlasa. Kaya paano naman niya ako mapapangasawa? Hindi maganda. Ito ay lason mula sa Miaojiang. Agad na ipasuri ito. Gamot. Ito ang amoy ng lason mula sa Miaojiang. Itigil mo. Kapag nilunok mo ang gamot na ito, tiyak na mamamatay ang matanda. Sino ka? Ito siya. Yung kanina lang kumuha ng token. Yung pumarito. Hindi ba sinabi kong maghintay ka? Bakit ka pumunta dito? Kung hindi ako pupunta, nasa 3 taon na ang matanda ngayon. Kasinungalingan. Si Ilchi. Kao ay isang kilalang doktor sa Kyoto na nakapagligtas ng maraming buhay. At siya rin ay maaaring pagdudahan mo. Tao, dalhin ang batang ito. Chay. Kao, ipagpatuloy mo. Diyos ko. May uod sa kapsula. Diyos ko. May uod sa kapsula. Dr. Cao. Ito ang ibinibigay mo sa aking ama. Nagamot. Impossible. Ito ay akin lang. Mga pil na ginawa. Bakit magiging odd? Dr. Cao. Tungkol sa nangyari ngayon. Kung hindi mo ito maipaliwanag, huwag kang umalis sa pamilya Lee. Ginoong Lee, hindi ko talaga alam. Ano bang nangyayari? Ay naku. Sige na, sige na. Ang ganitong uri ng lason ay napakabihira. Wala siyang kakayahan para dito. Lason. Hindi ba't ang aking ama ay talagang mamamatay dito? Ay naku. Huwag mag-alala. Nandito ako. Hindi ka pababayaan ng tatay mo. Ay. Totoo. Sa mundong ito, walang tao na hindi ko kayang iligtas.
Ito, anong ginagawa mo? Ikaw ito. Ikaw. Ito. Hawakan mo ito. Lolo, talagang nalampasan niya. Ang sakit na ito. Tatay, sa wakas nagising ka na. Tatay, sa wakas nagising ka na. Laukaw, ikaw ba ang nagsalba sa akin? Hindi ako. Siya ang nagligtas sa'yo, Ginoo. Ikaw si Chen Hui. Ako po. Tatay, kilala mo siya. Higit pa sa pagkakakilala. Siya ang tagapagligtas ng ating pamilya. 10 taon na ang nakalipas. Ako'y labis na may sakit. Kung hindi dahil kay Chen Hui at sa kanyang guro. Kung hindi, ngayon ay, nasa ilalim na ako ng lupa. Chen Hui. Ang iyong master na si Ling Yunzhenren. Kumusta na siya ngayon? Master, kahapon pumanaw na siya. Si Chen Hui. Sa hinaharap, ituring mo na lang itong bilang iyong tahanan. 1-1. Bakit hindi pa siya dumating? Lolo, basta okay ka na. Sabi ng doktor, malapit ka nang mawala. Natakot ako. Walang anuman, 1-1. Buti na lang andyan si Chen Hui. Kung wala siya talagang wala na ako. Salamat sa pagligtas mo sa lolo ko. 1-1 Walang anuman. Mula ngayon, pamilya na tayo. Anong pamilya? Siya ang illegitimate child ng tatay. Ikaw? Hindi. Si Chen Hui ay ang iyong kasintahan. Ano? Kasintahan. Ano? Kasintahan. Ang suot mo ang pangit-pangit naman. Hindi pa nga nakasuot ng sarili mong security. Ang ganda ng suot niya. Hindi pwede. Ang lalaking pakakasalan ko, si Li Wanwan. Dapat lang. Isang taong walang katulad. Lolo, hindi ako sumasang-ayon. Hindi ako mag-aasawa. 1-1. Utos ng mga magulang. Sabi ng tagapag-ugnay. At saka, handa si Chen Hui na pakasalan ka. Iyan ay iyong swerte. Hindi ako mag-aasawa. Ayoko talagang magpakasal. Sa taong katulad niya. Tatay. Sinasabi ka naman, sabihin mo naman ang isang salita. Talagang mapapaisip ka kung pupayag ka bang ipakasal sa kanya itong taong walang hiya. Gabi na. Sang-ayon ako sa sinabi ng lolo mo. Ano nang nangyari? 1-1. Wala na akong mahabang oras. Gusto ko lang sanang makita ka na. Nag-aasawa bago ako umalis. Lolo. Sang-ayon akong magpakasal. Pumunta na tayo para magparehistro. CJ, pupunta tayo para magparehistro. Napakadali lang, nakuhang namin ang sertipiko. Ano na ang gagawin sa 3 natitirang kasulatan ng kasal? Paano na? Hello, akala mo ba totoo yun? Hinding-hindi kita pakakasalan. Di ba't tayo na nga?
Nagparehistro na. Sa lakas ng pamilyang Li, gumawa ng peking sertipiko ng kasal. Hindi naman yan maliit na bagay. Ako si Lin Wanwan. Tiyak na hindi kita pakakasalan. Itong hangal. Hintayin ko na gumaling si lolo ko. Babalik na talaga ako sa bahay namin. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Hintayin ko na gumaling si lolo ko. Bibigyan kita ng pera. Pumunta ka sa bahay namin, Li. Hindi ba't para sa pera lang ito? Ito ba ay si Li, ang matalinong estudyante? Grabe. Paano siya nakatagpo kay Chen Xu? Ang cute. Ito ba ay si Li, ang matalinong estudyante? Li, ang matalinong estudyante. Paano siya nakapagtapos? Mahilig ka pa ring mag-aral ah. Maihawak ka pang pulang libro. Chen Xu, matagal na tayong di nagkita. Mukhang okay ka naman. Nakasakay ka na sa sports car. Mga bagay na wala ka nang ipinanganak. Kailangan na lang paghirapan iyon. Hindi tulad mo na puro tambay lang. Oy, siya ba ang boyfriend mo? Naglalaro pa kayo ng role-playing. Li Wanwan, grabe ang panliligaw mo sa lalaki. Hindi talaga maganda ang choice mo. Hindi siya ang boyfriend ko. Siya yung kamag-anak kong mahirap. Isang kamag-anak na mahirap. Ipapakilala ko si Li Wanwan sa'yo. Ito ang boyfriend ko. Si Wang Jinyuan, ang nakatatandang anak ng pamilya Wang sa Qingcheng. Kumusta? Anong pinapakita mong inosenteng mukha? Gwapo. Nag-iisip ako ng biro tungkol sa girlfriend mo. Wala kang problema dito, di ba? Pasensya na. Ayoko sanang makipagkamay sa mga may sakit na nakakahawa. Ikaw ang may sakit na nakakahawa. Maniwala ka, sisirain ko ang bibig mo. Ikaw ang may sakit na nakukuha sa pakikipagtalik. Maniwala ka o hindi, pupunitin ko ang bibig mo. Mali ba ang sinabi ko? Namamaga ang lymph nodes mo. Nalalagas ang buhok mo. Mukha kang pagod. May pangangati ka sa ibabang bahagi. Tama ba? Kailangan ko bang magdagdag pa? Ano pa? Yung batang iyon, sa gitna ng gabi, nakatayo sa tabi ng aking kama. Paano niya nalalaman iyon? Nagsasalita ka ng kalokohan. Ang pagkalat ng chismis ay may responsibilidad. Nagsasalita ako ng walang kabuluhan. Pagkatapos mong bumaba ng sasakyan, naramdaman ko na agad ang amoy na yun. At sinisisi pa ako. Mag-ingat ka, baka hindi ka na umabot ng araw na yun. Bakit ko naramdaman ang isang maamoy na mabaho? Kaya pala may sakit ka. Mahal, wag mong pakinggan ang sinasabi niya. Wala akong sakit. Dito, inirerekomenda ko sa'yo. Magpatingin ka sa ospital. Salamat talaga. Aalis na ako ngayon. Ganda. Sana magkita pa tayo ulit. Ay, bata. Hindi pa tayo tapos. Mahal. Hintayin mo ako. Salamat sa pagtulong sa akin. Sobra ka naman mag-isip. Talaga namang may sira ang ulo niya. Akala mo ba ikaw ay isang doktor? Isang sulyap lang alam na. May sakit siya. Ako ang makapangyarihang manggagamot. Zhu Liangchun. Li Zhenhua. Fang Qianhe. Kilala niyo ba sila? Kilala ko sila. Chen Hui. Akala ko, mababa ka lang. Hindi ko inasahan na mahilig ka palang magyabang. Yung mga sinasabi mong mga tao, sino man sa kanila, ay kayang pasabugin ang huwago. Kilala ko talaga sila. May mga litrato pa ako dito.
Sino bang hindi marunong mag-edit ng larawan? Kaya ko pang makipag-selfie kay Ultraman. Tara na, uwi na tayo para makita si Lolo. Hindi rin alam ni Lolo. Ano bang iniisip mo? Paano ako makakapag-asawa ng isang lalaking puno ng kasinungalingan? Talagang naliligaw na. Ang lolo, hindi pwede. Kailangan kong umuwi at makipag-usap. Mag-usap-usap ang ina. Paano niya mapapalayas itong lalaking ito? Nasaan ang lolo ko? Natulog na ang lolo mo. Kailangan niyang magpahinga ng mahimbing. Huwag mo na siyang istorbohin. Chen Hui, lumapit ka dito. May sasabihin ako sa'yo. Chen Hui, sabihin ko na ang totoo. Ang asawa ko. Huwag mong sabihin na siya ay isang henyo. Dapat ay isang mayamang anak ng angkan. Ikaw, hindi karapat-dapat. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Kung hindi dahil sa lola ko noon. Humingi sa aking gur. Ang anak mong babae ay hindi pa karapat-dapat na ikasal sa akin. Chen Hui, hindi ko inakalang na magagawa mong ganito. Walang hiya ka. Narito ang 20,000. Kapag okay na ang matanda, dala mo ito at kusa kang umalis sa pamilya Li. 20,000. Yung mga taong nailigtas ko ay regalo sa akin. Hindi pa umabot sa kabuuan. Iwan mo na lang ang bulaklak para sa sarili mo. Kahit na masakit ang salita ng nanay ko, tama naman siya. Hindi ka karapat-dapat sa akin. Saan ka pupunta? Saan ako pupunta? Anong pakialam mo? Ikaw, hindi mo alam ang lugar na ito. Umalis ka sa pamilya ko. Wala ka pang matutuluyan. Wala ka pang tahanan. May bahay ang kaibigan ko sa Dulong Bay Villa District na ibinigay sa akin. Chen Hui, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Ang bahay sa Dulong Bay Villa District. Ang pinakamura ay kailangan 2 bilyon para sa isang set. Ako si Li talaga. Nagsasakripisyo ng buong pamilya. Hindi man lang namin kayang bilhin ang isang set. Sa bibig mo, may katotohanan ba? Maniwala ka man o hindi. Ibalik mo siya. Siya ay isang cute na bata. Umalis sa pamilya Li. Hindi ba siya matutulog sa kalye? Walang pakialam kung siya'y giniginaw. Ang nawawala ay ang dangal ng pamilya Li. Naiintindihan ko, inay. Misteryosong manggagamot. Ako iyon. Hindi ko alam. Paano pumunta sa Dragon Lake na Villar? Pwede mo ba akong pa-schedule ng sasakyan? Narito ang iyong doktor. Ikinagagalak kong makatulong. Bigyan mo ako ng address. Aabutin ko agad. CJ. Doktor, pakiakyat na sa sasakyan. Hindi tama. Dapat hindi si Chen Hui. Si Chen Hui ay isang taga-probinsya. Paano niya kilala ang nagmamaneho ng mamahaling kotse? Malamang pumunta siya sa isang motel.
Mahal na manggagamot, hindi ka ba nasisiyahan? Hindi. Kundi, napakalaki ng bahay na ito. Nag-iisa lang akong nakatira. Parang ang lawak-lawak. Mahal na manggagamot, kakadating lang ng kumpanya ko. Isang grupo ng mga nakababatang kapatid. Kailangan ba? Tatawagan ko sila. Hindi na kailangan. Sana ang ibang tatlong pamilya. Huwag magmataas at magmataas sa iba. Anak ng pinakamayamang tao sa Kyoto. Zhao Lingyu. Hindi. Isang Lina pamilya. Ay hindi ako pinapansin. Itong pinakamayaman sa Kyoto. Mas lalong hindi. Tingnan natin ang susunod. Anak ng Diyos ng digmaan ng China. Hindi. Mas magaling ito. Guro Ano bang klaseng asawa ang hinahanap mo para sa akin? Sige na. Mas mabuti pang maligo na muna. Cute. Pasensya na. Mahal na doktor. Ako'y nagkamali na naibigay sa iyo ang maling susi. Hindi kita masisisi. Ako ang masyadong pabaya. Iyon. Walang anuman. Magpapahinga muna ako sa paliligo. CJ. Mediko ay medyo malinis ang puso. Ate, may magandang balita. Nakakita ako ng isang babae. Siguro, ang magiging asawa ni Mediko. Nag-aaway sila. Tia, ito ang pagkakataon mo. Kailangan mong samantalahin. Naiintindihan ko na. Banal na doktor. Banal na doktor, natutulog ka na ba? Hindi pa. Pwede ba akong pumasok? Sige, pumasok ka na. Manggagamot, nandito ako para magpasalamat sa iyo. Hindi ba't mangyayari? Ang nakita ko sa nobela, yung kwentong may kapalit na katawan. Hindi pwede. Hindi pa ako handa. Manggagamot, ano ang iniisip mo? Handa na ako. Sige na. Halika na. Anong halika? Banal na manggagamot. Dumating ako para magbigay sa'yo ng regalo. Mukhang lumana ang suot mong damit. Bumili ako ng bago para sa'yo. Walang problema yun. Matulog ka na ng maaga. Kita tayo bukas. CJ. Ay naku. Ano ba ang iniisip ko? Sobrang dami ng nabasang nobela. Saan ka makakakuha ng ganun? Na handang ibigay ang sarili. Kiao Churan, talagang mahusay ka. Nagawa mo ang unang hakbang. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Siguradong gagaling ang manggagamot. Mahal kita. Kaya mo yan. Kiao Churan. Hello. Sino ito? Chen Hui. Bibigay ako sa'yo ng 10 minuto.
Agad na bumalik sa Li pamilya. May sakit. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Sandali. Gusto ka ng lolo ko makilala. Mabait din ang matanda sa akin. Sige, umuwi ka na. Okay, babalik ako sandali. Gumising ka na, manggagamot. Kumain ka na. Lahat ng ito ay gawa mo. Subukan mo na. Alainan. Magaling ang luto ni Gian. Kiao, tama nga. Kung gusto ng Diyos ng medisina, gagawin ko ito araw-araw. Gagawin kong para sa'yo. Tama, Ginoong manggagamot. May salo-salo ako mamaya. Gusto mo bang samahan ako? Naman. Nandito na ako sa'yo. Hindi ba't maliit na bagay lang yan? Napakabuti. Yung handaan ay sa Dragon Court Hotel. Pumunta ka na lang diretsyo. CJ, may konting bagay lang ako, lalabas muna. Magkita tayo mamaya sa gabi. Kita tayo mamaya. Si Chen Hui na ito. Bakit ang tagal niya? Nandito ka na sa wakas. Anong oras na? Bakit ngayon ka lang dumating? Chen Hui, nandito ka na. Umupo ka na. Ginoo, mukhang bumuti na ang kondisyon mo. Dahil sa iyo ito, di ba? Sa bahay namin, kamusta ang pamumuhay? Ayos lang. Masarap din ang pagkain. Maganda rin ang tirahan. Chen Hui, narito ang 1,000. Hawakan mo ito. Tay, anong ginagawa mo? Si Chen Hui ay inaalagaan namin. Ayos naman. Ano ang ginawa mo? Akala mo ba hindi ko alam? Ilagay mo lang. Ito ay para sa iyong lolo. Isang munting pasalubong. Ginoo, hindi ko maaring tanggapin ang perang ito. Ngayon, tinawag ko si Chen Hui. Una, para alagaan siya. Pangalawa, para sa isa pang mahalagang bagay. Ngayon sa pamilya Kiao. Magdaos ng isang salu-salo. Ililipat ang focus ng pamilya Kiao patungong Kyoto. Ang salu-salo ngayon ay pangunahing para pumili ng kinatawan sa Qingcheng. Kailangan naming dumalo ang pamilya Li. Naiintindihan ko, Dad. Maghahanap ako ng paraan para makuha ang imbitasyon sa salu-salo ng pamilya Kiao. Kilala ko si Kiao Chura ng mabuti. Sabihin ko na lang sa kanya. Ay naku, ikaw, isang simpleng magsasaka. Kilala mo pa si Ganji. Kiao, baka ikaw ay nakapagligtas ng buhay ng iba. Nga, sana sinabi mo man lang. Talaga bang hindi ka natatakot sa hangin? Baka mapinsala ang dila mo. Swerte naman. Talagang nailigtas ko siya minsan. Chen Hui, kilala mo ba talaga si Kiao Churan? Nailigtas mo pa siya minsan. Bakit ako mangluloko sa'yo? Nasa panganib ang sitwasyon noon. Kaya't naisipan kong iligtas siya. Chen Hui, alam mo ba kung sino si Kiao Churan? 18 na siya nang kunin ang negosyo ng pamilya. Sa edad na 20, kaya na niyang mag-isa. Dahil sa halaga niya sa pamilya Kiao. Pangalagaan ng team ng doktor. Sabi mo, delikado ang kanyang kalagayan. Akala mo ba maniniwala ako? Bakit ako manggagaya sa'yo? Kanina umaga. Kumain pa tayo ng sabay.
Kaya patunayan mo. Tawagan mo siya ngayon. Hayaan nating makita. Kung kasing pamilyar ba ito. Tulad ng sinabi mo. Magpadala ng mensahe. Ay. Hindi ba't sinabi mong kilala mo? Ayan, Gil. Kiao, hindi man lang sumasagot sa tawag. Baka abala siya. Walang anuman. Ganon din ang kapatid. Alaynan, Chen Hui. Talagang puro kasinungalingan ka. Lalo na akong nawawalan ng respeto sa iyo. Lolo, dahil wala namang nangyayari. Una na ako. Tatay, mag-iisip ako ng ibang paraan para makuha ang imbitasyon. Wan, gusto mo bang kumawala? Yung magsasakang si Chen Hui. Pero si Lolo ay nakatuon. Sa pagkakilala kay Chen Hui, baka mahirap yun ah. Ngayon, may pagkakataon na naman. Basta makapasok ka lang. Sa pagtitipo ng pamilya Kiao, di ba't mapapatunayan iyon? Nagsisinungaling si Chen Hui. Di ba't makakawala na tayo kay Chen Hui? Nanay, salo-salo ng pamilya Kiao. Gustong makapasok. Hindi naman ganun kadali ah. Hanapin si Wang Jinyuan. Wang Xiao ah. Siya ang panganay ng pamilya Wang. Mahal na binata. Hindi ba siya makakakuha ng imbitasyon? Hindi naman kami masyadong magkakilala. Anong ibig mong sabihin na hindi magkakilala? Kung madalas kayong makipag-ugnayan, magiging magkakilala rin kayo. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka palaging tinatanong ni Wang Xiao tungkol sa iyo. Malinaw ang ibig sabihin niyan. May gusto siya sa iyo. Mama, maging isang ginoong Kiao. Yung ganitong klaseng babae na matatag. Yung umaasa sa lalaki. Hindi ko magagawa. Sinabi ko na sa iyo ang mga pagkakataon. Kung ano ang gagawin, nasa iyo na yan. Hello. Ayan, Gil. Lee, bakit ka biglang may oras na tumawag sa akin? May salu-salo ang pamilya Kiao mamayang gabi. Alam mo ba? Alam ko na. Gusto ko rin pumasok. Pero wala akong imbitasyon. Maaari mo ba akong tulungan? Makakuha ng 3 imbitasyon. Ayan, Gil. Lee, tungkol dito. Gaano karami ang kailangan mo? Kaya kong gawin yan para sa'yo. Talagang salamat sa'yo. Pero, Miss Lee, nakatulong ako sa'yo. Paano mo ako dapat pasalamatan? Kain tayo. CJ, sang-ayon na iyon. Ay, Itay. Okay ka lang ba? Walang anuman. Itay, tulungan mo akong kumuha ng 3 imbitasyon para sa salu-salo ng pamilya Kiao. Makatutulong ito sa akin sa panliligaw. Anak, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo? Kahit na ang pamilya namin ay pangalawa sa King Cheng, pero ang unang pamilya sa King Cheng ay ang pamilya Kiao. Ngunit may malaking hati sa pagitan natin. Tatay, tulungan mo na lang ako. Mabuti ito para sa pamilya natin. Naiintindihan ko na. Pupunta ako para sa iyo. Ginoong Kiao, pumasok ka. Ginoo Kiao, may isang tao na. Si Ginoong Wang Dahay, na humihingi sa inyo ng 3 imbitasyon para sa gabi ngayong gabi. Si Wang Dahay, sino siya? Sinabi niyang ibigay ko na. Paalisin mo siya. Si Ginoong Kiao. Oh, tama nga. May isa pang tawag. Na Ginoong Chen Hui, na humihingi rin sa iyo ng imbitasyon sa hapunan. Hinahanap ng doktor ang imbitasyon ko. Gaano ba karami ang kailangan niya? Hindi sinabi ni Ginoong Chen. Tiyak na dami.
Ikaw na ang pumunta. Magdala ka ng 10 piraso. Ay, hindi. Pumunta ka na. Ginoo Kiao. Isang oras na lang. Magsisimula na ang handaan. Ginoo Wang. Bakit hindi pa rin nila naipapadala ang imbitasyon? Inay, maghintay pa tayo. Dapat si Ginoo Wang. Hindi tayo lolokohin. Magandang araw. Ito ba ang bahay ng pamilya Li? Nandito ako para maghatid ng imbitasyon. Ito na. Ito ang imbitasyon para sa salu-salo ng pamilya Kiao. Salamat. Nanay, si Wang Xiao talaga. Nakakuha ng imbitasyon. Halo, si Wang Xiao ba ito? Ako si Li Wanwan. Talaga namang kahanga-hanga ka. Nakakuha ka ng imbitasyon. Ang bilis naman ng pagdating. Ang galing ng tatay ko. Mabilis lang yan. Walang anuman. Kita-kit sa gabi sa salu-salo. CJ. Ang saya-saya, nanay. Ang mga makapangyarihan sa Qingcheng na ito, sa araw-araw ay bihirang makita. Ngayon gabi ay dumalo pa nga sila. Haha, maliit na Wang. Ngayon talaga, maraming salamat sa'yo. Kung wala ka, hindi tayo makapasok sa salu-salo ng pamilyang Kiao. Tatay Li, naku, napakabait ninyo. Tinawagan ako ni Wanwan para humingi ng tulong. Paano ko naman hindi tutulong? Talaga namang may kakayahan si Wang Xiao. Hindi katulad ng iba. Nagsisinungaling lang. Walang kakayanan talaga. Oh, tita, sino ang sinasabi mong yun? Sino pa ba? Yung matanda naming lalaki na ipinakilala niya kay Waan-Waan. Yung nakatakdang ikasal. Probinsyano. Maliban sa mga imbento ng kwento, wala nang ibang magaling at matapang pang sabihin. Kilala niya si Miss Kiao. Hahaha. Talagang nakakatawa hanggang sa mapahiya. Tia, talagang kilala niya. Kung talagang kilala niya, hindi dapat ito ang imbitasyon. Dapat hindi ito galing kay Wang Xiao. Ikaw ang nagdala sa amin. Tiyuhin at Tia, pumasok na tayo. Malapit na ang salu-salo. Magsimula. Ayos lang. Chen Hui. Ikaw, probinsyanong ito. Talagang nakapasok ka. Chen Hui. Hindi ko inasahan. Talagang nakapasok ka na. Ang bilis naman ng pagkuha ng imbitasyon. Chen Hui, anong pinapanggap mo? Itong imbitasyon ay tulong ni Wang Xiao sa atin na nakuha. Ano nang kinalaman mo dyan? Imbitasyon mula sa pamilya Li. Ikaw ang nagbigay. Siyempre naman, malalim ang ugnayan ng aking pamilya at ng pamilya Kiao. Hindi basta-basta iyon. Maghanda ka ng ilang imbitasyon. Ano naman iyon? Kilala mo siya? Hindi ko siya kilala. Chen Hui, nandito ka pa rin ba? Nagpapalit ng paksa. Sobrang nakak-disappointment ka. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Maniwala ka o hindi. Miss, mayroon bang pagkakamali dito? Chen Hui, hindi siya yung sinasabi mo na ganoong tao. Hindi siya ganoong tao. Mas mabuting sabihin ko na lang sa'yo kung ano siya talaga. Siguradong sinungaling ka na niya na siya ay anak ng mayaman. Pero lahat yun ay peke. Sa totoo lang, siya ay isang probinsyano lang. Hindi niya ako niloloko. Kaya ngayon, niloloko ka na niya. Chen Hui, hindi ko papayagan na kang magtagumpay. Anong nangyayari? Bakit ganito ang gulo sa salo-salo? Sabi nila si Miss Li
ay nahuli ang isang mandaraya. Siya nga. Alainan. Sinasabi mong niloko kita. Ano ang niloko ko sa'yo? Sino ang niloko ko sa'yo? O ang damdamin? O, pera ba? Ikaw. Sabi ni Miss Lee na nanloko ka. Kaya nanloko ka nga. Hindi ka nanloko kay Waan-Waan. Dahil si Waan-Waan. Matapang mag-ingat. Kung ibang tao sana. Baka ikaw na ang mapaniwala. Napaloko. Ano pa nga ba? Bakit di mo sabihin? Napaloko mo si Ginoong Lee. Ng milyon-milyon. Ano? Itong batang ito. Nakatangay ng 10 milyon. Si Ginoong Lee ay mapagbigay at matulungin. Kayo pangang. Nangluloko kay Ginoong Lee. Talagang walang puso. Sa mga narito, lahat kayo ay may mga nakatatandang tao sa bahay. Isipin nyo, kung ang nakatatanda sa inyong bahay, naloko ng ganitong mga tao, ano ang dapat gawin? Mga manluloko, ay mga cancer sa lipunan. Ang mga ganitong tao, dapat itaboy, mula sa salu-salo ng pamilya Kiao. Tama, palayasin siya. Itong babae, hindi ba't kasama niya itong manluloko? Sana hindi. Ay, mga kaibigan, maghintay lang kayo. Itong magandang babae, siguradong naloko rin siya. Ni Chen Hui. Itong babae, mas maganda pa kaysa kay Li Wanwan. Kung makuha ko siya. Itong magandang babae, sa tingin ko dapat, ikaw rin ay biktima. Walang anuman. Nandito ako. Babantayan kita. Hindi ako biktima. Hindi rin ako niloko ni Chen Hui. At saka, naniniwala ako sa kanya. Akala ko dati, ikaw rin ay biktima. Hindi ko inasahan na ikaw ay kasama ni Chen Hui sa masamang gawain. Si Chen Hui ay isang manlilin lang. Hindi ka rin naman. Mabuting tao. Agad kang humingi ng tawad sa kanya. Bata, sabi mo ulit. Sinasabi ko ngayon din, humingi ka ng tawad sa kanya. Bata, alam mo ba kung sino ako? Ako ay si King Cheng. Mula sa malaking pamilya. Ako ang panganay ng Wang pamilya. Humihingi ako ng paumanhin. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw mismo ang hindi nagpasalamat. Chen Hui. Siya ay si Wang Xiao. At ikaw pa ang gustong makipaglaban kay Wang Xiao. Sobrang kapal ng mukha mo. Tumigil ka. Kung kahit anong galaw mo ngayon, kay Wang Xiao, tiyak na, wala kang mapupuntahan. Isang grupo ng mga langgam, gusto pang harangin ako. Ang tindi ng pumatay na presensya. Sino ba talaga ang taong ito? Ngayon ang salu-salo ng pamilya Kiao. Ayaw kong makakita ng dugo. Mas mabuti pang huwag na lang. CJ, kaya ngayon, ay huwag na lang. Maliit. Natatakot ka na. Ikaw. Talagang matapang kang saktan ako. Kayong lahat ay bulag. Hinampas niya ako, hindi ka pa rin gagalaw. Tingnan mo, kaya ba nilang gawin? Nandito kami para protektahan ang inyong seguridad. Hindi ito laro ng buhay at kamatayan. Binigyan kita ng pagkakataon. Sana, huwag kang magpakita ng kawalang galang. Bata, huwag mong isipin na wala akong katulong sa likod. Natapos na ang salu-salo. Pinapapagsak kita at pinapakiusapan. Tara. Chen Hui. Magsisimula na ang salu-salo. Tara na. Huwag umalis.
Huwag umalis. Sinaktan si Wang Xiao. Gusto mong umalis ng ganito. May ganitong kababa na presyo. Tama ka. Ipapasok natin sila sa kulungan. Kailangan magbigay ng paliwanag kay Wang Xiao. Isang paliwanag. Gusto niyo bang magulo sa banquet ni Kiao? Lahat ng hidwaan. Pag-usapan na lang pagkatapos ng salu-salo. Sino man sa inyo na muling magdudulot ng gulo ay magiging kalaban ng pamilya Kiao. Talagang swerte ng dalawang ito. Si Kiao Xiao ay lumabas na. Tara na. Li Wanwan. Yung milyong-milyong ito, hindi ko nakuha o hindi. Alam mo naman sa sarili mo. Pasensya na po, Ginoo Jo. Nakaabala ako sa inyo. Walang anuman, walang dapat ikahiya. Pero, kung talagang sa tingin mo ay may pagkasala ka, dapat magbigay ka ng kabayaran sa akin. Ayan, Gil. Kiao, ano bang kabayaran ang gusto mo? Gusto ko. Hey, 8. Hey, nasaan si ate? Hey, 8. Bumalik ka. Wala kaming ginawa ni Chen Hui. Talaga, wala. Chen Hui, maaari mo bang lumabas sandali? Kailangan kong makipag-usap kay Kiao Fan. CJ. Kiao Fan. Ek. Alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko rin inasahan na mangyayari ito. Puntahan mo at tulungan mo akong mag-imbestiga. Tingnan mo kung meron siyang anumang masama at pati na rin ang tungkol sa pamilya Wang. Sa mga isyu sa pananalapi na naninindigan siya sa harap ng maraming tao. Hayaan mong mapahiya si Chen Hui. Kailangan kong gawin ito upang siya ay magbayad. Shai Gong. Ano? Wang Jinyuan. Naisip niyang pahirapan ang bayaw. Huwag kang mag-alala, ate. Tiyak na papalitan ko ang pamilya Wang. Sino ang nagsabing siya ay asawa ng iyong ate? Ang iniisip mo ay parang plano ni si Mazhao. Alam na ng lahat. Alagaan mo ang sarili mo. Chen Hui. Talaga ikaw nga. Nandito ka nga. Bakit ikaw na naman? May kailangan. Dahil sa niligtas mo ang buhay ng lolo ko. Ngayon, sumama ka sa akin. Pumunta ka at humingi ng tawad kay Wang. Maaari akong makiusap para sa iyo. Inaasar niya ako. At gusto pa niyang humingi ako ng tawad. Chen Hui, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kung hindi ka humingi ng tawad, ang mangyayari sa iyo ngayon ay magiging labis na malupit. Kami, ang pamilya Li, ay hindi makakapagprotekta sa iyo. Kung si Wang Jinyuan ay gustong kumilos, sasamahan kita hanggang dulo. Kung wala ka nang ibang masasabi, maari ka nang umalis. May kailangan pa akong gawin. Pasensya na, hindi ako makakasama. Chen Hui, wala ka ng pag-asa. Titingnan ko kung paano ka makakalabas dito ng ligtas. Ikaw nga si Chen Hui, di ba? Ako nga. Ang apelyido ko ay Wang. Sekretaryo Wang. Kumusta? Nasa entablado na si Miss Kiao. Sama-sama tayo. Ikaw, umupo ka dyan. Matapos ang salu-salo, darating si Jianyi. Kiao para hanapin ka. Itong tao. Bumalik pa itong batang ito. Talagang matapang siya.
Tama. Si Wang Xiao na ito. Kung sinabi, gagawin. Narinig ko. May isang tao na nakasakit sa kanya noong nakaraan. Nabasag ang mga kamay at paa niya. Sobrang pangit ng inumin na ito. Sore na sore. Hindi ito kasing sarap ng alak ng guro sa bundok. Na mas masarap. Chen Hui, naisip mo na ba? Alam mong hindi mo siya dapat galitin, si Wang Xiao. Pumunta si Wang Xiao para ayusin ang kanyang sugat. Babalik siya agad. Tandaan mo, ang dapat na saloobin sa paghingi ng tawad. Dapat ay taos puso. Dapat ay tapat. Itong babae na ba ito? May sakit ba siya? Gusto niya masyadong mag-imagine. Chen Hui, anong gusto mong gawin? Chen Hui, anong gagawin mo? Ito ay isang pagtitipon ng pamilya Kiao. Huwag kang manghimasok muli. Wang Xiao, si Chen Hui ay nandito para humingi ng tawad. Pakiusap, patawarin mo siya. Humihingi siya ng tawad. Bigyan mo ako. Ganito ka seryoso, Dong. Isang simpleng pasensya na lang. Gusto mo na lang makaalis. Chen Hui, kailangan mo ngayong magmakaawa at magpatirapa. Baka sakaling maawa ako dahil kay Wanwan. Baka mapatawad ka pa. Ano pang hinihintay mo? Hurry up at yumuko at humingi ng tawad. Hurry up at yumuko at humingi ng tawad. Alam mo na, nawala namin ang mukha ng pamilyang Li. Kailan ko ba sinabi na ibibigay ko? Nagsorry na itong tanga. Gusto niyo talagang lumuhod. Sige, lumuhod kayo. Chen Hui, nagsasalita ka ng kalokohan. Ano ba? Magsorry ka na kay Wang Xiao. Kung magsusorry ka, dapat humingi siya ng tawad sa akin. Sinasabihan niya akong humingi ng tawad sa kanya. Karapat dapat siya. Sige lang. Sana magpatuloy kang maging matatag. Hanggang sa dulo. Bata, maghintay ka lang sa akin. Ginoong Wang, huwag po kayong magkamali ng isip. Walang kinalaman si Chen Hui sa pamilya Li. Talagang wala. Bukas, makikipaghiwalay ka. Kay Wanwan. Sa hinaharap, mawawalan ka ng pagkakataon na makasama ang pamilya Li. Chen Hui, hanggang ngayon, hindi ka pa rin makaalis sa maliit mong nakakahiya mong dangal. Ayaw mong magpakumbaba. Ngayon, hindi ka pa rin bababa sa luha. Pagkatapos, magpapakumbaba ka pa ba? Hindi pa rin masosolusyonan ang problema. Tapos na, umalis ka na agad. Huwag makialam. Sagana kong kumain. Ikaw, talagang wala kang katwiran. Walang pag-asa. Chen Hui, sa huli, isa ka pa ring babaeng magsasaka sa nayon. Ito na ba? Si Kiao Churan. Ang ganda naman ito. Hindi siya si Kiao Churan. Siya si Kinyuan mula sa probinsya. Isang babaeng negosyante na nagtagumpay. Sa loob lamang ng isang taon. Gawin nating buong halaga ng kumpanya. Umabot sa 100 milyon. Isa rin siya sa mga iniidolo ko. Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay Kinyuan, ang host ngayong gabi. Alam ko, ngayon gabi lahat kayo ay narito para kay Giangi, Kiao Churan. Ngunit, ang itsura ni Giangi, Kiao, ay palaging isang misteryo sa Qingcheng. Ngunit hindi ninyo maiisip. Ginoong Kiao Churan, katatapos lang niyang makipagkita sa inyo. Kanina. Asawa, hindi ka ba si Kiao Churan? Dumating ka ba para subukan ako? Kung ako si Kiao Churan, mamahalin kita.
walang dapat hanapin. Si Qiangi. Kiao ay, hindi narito. Ay Yangi. Qin, huwag ka nang magtago. Ibigay mo na si Qiangi. Kiao, tawagin na siya. Susunod, tayo'y magbigay ng mainit na pagtanggap. Ay Yangi. Kiao, kislap. Pagsasakatawan. Ganda. Sobrang ganda. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kagandang babae. Impossible. Siya si Kiao Churan. Wan. Anong nangyari? Nakita mo na ba dati? Si Miss Kiao. Wang Xiao. Hindi mo pa alam. Sino siya? Hindi ba siya si Kiao Churan? Siya nga. Siya si Chen Hui. Yung babae sa tabi niya. Siya si Kiao Churan. Tapos na. Noon ay nagsabi pa ako na siya ay maliit na cute. Mukhang alam na ng lahat. Ako yun. Yung sinasabi niyo kanina. Kasama si Chen Hui. Mga tao na magkauri ng ahas at daga. Ngunit huwag kayong mag-alala. Hindi ako narito para mananagot. Narito ako ngayon upang maghanap ng makakatulong sa akin. Nakatuwang. Kahit si Kiao Churan, maaari ba akong makaligtas? Pero si Chen Hui, papalagpasin ba niya ako? Ano? Yung batang si Chen Hui. Talagang kilala siya. Si Kiao Churan. Palagi kong sinasabi, kailangan mong maging mabait kay Chen Hui. Siya ang paborito ng matanda. Napinili niya. Hindi siya basta-basta. Ayaw niya talagang makinig. Ano sa tingin mo ang dapat gawin ngayon? Baka dapat tayong humingi ng tawad kay Chen Hui. Hilingin natin na pakawalan tayo niya. Mag-alala ka. Si Chen Hui, walang makakabawi sa kanya. Bakit hindi makabawi si Chen Hui kay Wanwan? Sa atin. Dahil lahat ng ito ay isang maling akala. Si Chen Hui at si Kiao Churan ay hindi talaga magkakilala. Maling akala. Isipin mo, kung si Chen Hui ay kilala si Kiao Churan, paano siya posible? Upo siya sa sulok. Nga. Kung kilala ni Chen Hui si Kiao Churan, tiyak na upo siya sa napakagandang pwesto. Mukhang may pagkakataon pa ako. Ayan, Kiao, palaging malinaw ang hangganan ng publiko at pribado. Sa buong Qingcheng, maliban sa pamilya Wang, sino pa ang may karapatan na makipagtulungan kay Jen? Kiao, si Chen Hui, isang mababang tao. Ano ang karapatan niya na makipagtulungan kay Jen? Kiao, mukhang ako na nga. Walang iba kundi ako. Tama ang sinabi ni Wanwan. Qingcheng, maliban sa pamilya Wang, wala nang iba na karapat dapat makipagtulungan sa pamilya Kiao. Ikaw ay akin. Hindi ka gusto ng tao. Ayan, Kiao, paano mangyayari yon? Na magugustuhan ka niya? Siyempre ako, ang matalinong anak na babae. Halos naloko ni Chen Hui. Siya, Wang Xiao, naghihintay kami sa inyo at sa pamilya Kiao na makipagkasundo. Huwag kalimutan, ang pamilya Jia ay, Tia, masyado pang maaga ang usapan. Siyempre, hindi ko iyon makakalimutan. Wang Xiao, masyado kang mapagpakumbaba. Maliban sa pamilyang Wang, ano pang mga negosyo ng pamilya ang mayroon? Sino pa ang may karapatan?
Lahat ng ito, talagang mangyayari ba? Tulad ng inaasahan ni Wanwan. Mukhang malinaw ang layunin ng lahat. Ngayon, kaya hindi ko na palalampasin pa. Ang mga partner na nais kong piliin ay nasa harap natin. Nasa harap ko ngayon. Kanina lang, matapang kong ibinunyag ang pagkukunwari ni Chen Hui. Kahit na ito ay isang hindi pagkakaintindihan. Tiyak na, nakita ito ni Gianhi. Kiao, tiyak na pipiliin niya ako. Hindi ako mas mababa sa sinuman. Ang taong ito, kilala kayong lahat, mabait at matapang siya. Makinang tulad ng Jade. Lahat tayo ay kakilala na. At mabait at matapang pa. Sinasabi ko lang, di ba, ako yun. Siya talaga yun. Kayo po, pasensya na po. Ginoo Wang, tumayo ka na. May problema po ba? Hindi ba si Miss Kiao ang mag-aanunsyo? Na ikaw ang aking kasosyo? Si Wang Jinyuan ba? Nabahala ako bigla. Tumayo na muna. Wang Xiao, kailan ko sinabi na ikaw ang partner ko? Hindi pa inihayag ni Gianhi. Kiao, sabi ko pa, ako ang partner ni Gianhi. Kiao, sino pa kundi ako? Baka si Chen Hui. Impossible iyon. Isa siyang probinsyano. Talagang imposibleng mangyari. Ginoong Kiao, magtuloy na po kayo. Gusto ko talagang malaman. Sino ba talaga ang may pribilehiyong makatrabaho kayo? Ang taong ito ay Chen Hui. Ano? Paano possible si Chen Hui? Hindi ito possible. Tiyak na hindi posible. Paano posible na si Chen Hui? Paano posible na si Chen Hui? Isa siyang mababang tao. Ano ang karapatan niya na makipagtulungan sa pamilya Kiao? Alam ko noon pa lang na si Ginoong Chen ay may angking galing. Hindi siya basta-basta. Kaninang si Ginoong Chen, nang siya ay kumilos, naramdaman ko na siya ay hindi basta-basta. Ayos, tayo'y magbigay ng palakpak para kay Ginoong Chen na umakyat sa entablado. Kumain lang ako. Bakit naging sentro ng atensyon? Ayan, Gil. Kiao, bakit mo ako pinili? Gusto kong ipakita sa mga nagmamalaki sa iyo na magsisi sila sa buong buhay nila. Bakit hindi ako ang napili? Ha? Naiinggit si Mimu. Naiinggit at nagagalit. Mula ngayon, ako na si Chen Hui, ng Vice Presidente ng Qingcheng Kiao Group, responsable sa grupo ng lahat ng mga proyekto at pamumuhunan. Si Chen Hui na ito ay talagang naging pinakamahalagang tao sa Qingcheng para sa Kiao family. Ngayon, sa hinaharap, kailangan nating makipag-ugnayan ng maayos sa kanya. Ngayon siya ay paborito ng pamilya Kiao. Ayos. Inaanyayahan namin si Ginoong Chen na magsalita ng kaunti. Ako si Chen Hui, nangangako. Mula sa araw na ito. Sa loob ng 1 taon, hayaan ang pamilya Kiao na umangat ang negosyo sa Qingcheng.
sa isang mas mataas na antas. Tapos na. Lahat ay tapos na. Si Chen Hui ay umangat na. At hindi ba't gusto niyang gumanti ng labis sa akin? Hindi pa rin ikaw ang tama. Kay Chen Hui. Kung nagpakita ka lang ng kaunting kabutihan sa kanya. Ngayon ang pamilya Li ay umangat na sa taas. Nanay, mag-relax ka. Si Qiangi, Kiao ay simpleng nagmamadali sa emosyon. Kapag nawala na ang galit niya, tiiyak na paalisin niya siya mula sa pamilya Kiao. Mahal na anak, totoo ba ang sinasabi mo? Nanay, nagsisinungaling ba ako? Ayan, Kiao, paano siya magkakaroon ng interes? Kay Chen Hui, isang mababang tao. Huwag nang magsalita. Tara na. Wang Jinyuan, hinayaan ba kitang umalis? Chen Hui, medyo hindi maganda ang pakiramdam ko. Gusto kong umuwi at magpahinga. Nakalimutan mo ba? Ang sinabi mo, kung gusto mong lumabas, okay lang. Pero, kailangan mong gumapang palabas. Maaari kang gumapang palabas. Chen Hui, magkaroon ka ng magandang pag-aalaga. Sa pagkakataong ito, hindi gaya ngayon, na nang aapi dito. Mga magulang, tara na. Itong babae, may sakit ka yata. Chen Hui, sandali lang. Dadalhin kita para makipagkita sa ilang tao. King Cheng, kung may problema ka, pwede mong hanapin ako. Si Zhao ay kayang ayusin ito sa isang iglap. Narito na si Churan. Sino siya? Ang pangalan niya ay Chen Hui. Siyang pinili ko ng personal. Nakatuwang. Si Kizen at si Niu Wang ay nagkaisa ng mga kalokohan. Kailangan mo ng isang makapangyarihang kasosyo, hindi isang mababang patatas na naglilipat ng bola. Kung hindi ako magdadalawang isip. Tatay Zhao, ikaw, tatay ay para sa'yo. Huwag kang masyadong magsalita. May oras ka pang makialam sa iba. Mas maganda pang tingnan mo ang sarili mo. Malapit nang matapos ang buhay mo. Magpakasaya ka. Kung susubukan mong hindi magpakita ng respeto sa tatay ko. Huwag kang magagalit. Pond ng mga langgam. Hindi alam ang lalim. Alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam kung sino ka. Ang alam ko lang, sa loob ng 3 araw, mamamatay ka. Ha ha ha. Kung makalipas ang 3 araw, nakuha ko na. Anak ko, sila mismo ang magbibigay ng 50 milyon. Pwede naman. Pero nitong 3 araw, sobrang tagal na. Ganito, ngayon tumalon ka ng 3 beses. Mawawala sa iyo ang kalahating buhay. CJ, ngayon, ipapakita ko sa iyo. Hihi, walang anuman. Walang anuman. Walang anuman. Wala. Tatay. Tatay, anong nangyari sa'yo? Tatay, gising ka. Doktor. Kamusta na ang tatay ko? Ginoong Zhao. Malapit na siyang mawala. Ano? Hindi ito possible.
Doktor, siguradong nagkamali ka. Tingnan mo ulit. Zhao Xiao, tanggapin mo na ang realidad. Zhao Lao, hindi na talaga kaya. Dr. Shen. Shen. Dr. Shen. Ako ang nagkamaling hindi nakilala ang mabuting tao. Pakiusap, tulungan niyo po ako. Iligtas niyo po ang aking ama. Kung hindi, hindi ko magagawa. Ginoong Chen. Ako. Nagsasagawa ako ng pagyuko sa inyo. Pakiusap, tulungan ninyo ako. Ang aking ama. Chen Hui. Si Tio Zhao ay matigas lang ang bibig. Pero para sa akin, mabuti pa rin siya. Tulungan mo na lang siya. Isipin mo na lang na tumutulong ka sa akin. Sige na. Dahil ganito na nga, lahat ay umalis. Tumigil na kayo. Uminom ng alak. Malapit nang mamatay si Lolo Zhao. Hindi kaya ng inuming alkohol. Na maililigtas siya. Pupunta na ako. Nabuhay si Lolo Zhao sa kabila ng lahat. Ako ay ito. Anong nangyari? Tatay. Tatay, gising ka na sa wakas. Hindi mo alam. Kakakolapse mo lang kanina. Buti na lang. Buti na lang. May Dr. Chen na tumulong sa'yo. Salamat. Iniligtas ako ni Ilse. Chen, hindi ko nakilala ang tunay na galing niya. Hindi ko siya natulungan. Pagkara ng 3 araw, maaari pa rin siyang mamatay. Unahin natin siyang gisingin. Ipaliwanag ang mga huling bagay. Ano? Sa loob ng 3 araw, gagawin ko pa rin ang 3. Manggagamot, pakiusap, tulungan mo ako. Kung maibabalik mo ako sa buhay, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Hindi tutulungan. Yung attitude mo kanina sa akin. Hindi ko gusto. Ngayon, humihingi ka na ng tulong sa akin. Si Zhao ay ang pinakamayaman sa probinsya. Ang kanyang kayamanan at koneksyon ay hindi mo kayang isipin. Hindi mo siya dapat ganyanin. Nabastusin. Mga koneksyon. Ang mga taong nailigtas ko ay mas makapangyarihan pa sa kanya. Marami pa sila. Ang mga koneksyon niya ay hindi ko pinapansin. Tara na. Ayan, Gyu. Kiao, matagal na akong kaibigan ng iyong ama. Sobrang tagal na. Dahil sa pagkakaibigan namin. Na maraming taon na. Pakiusap, manggagamot. Ayaw ko ng 3 ah. Tio Zhao, nakikinig ako kay Chen Hui. Mahal na manggagamot. Mabait ka, mayaman ka. Tulungan mo naman ako. Basta't makaligtas lang ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ari-arian. Anong maihahain mo? Ano mang hinihingi ay ayos lang. Tama. Ganito ang dapat na ugali sa paghingi. Dapat ganyan. Kamakailan lang. Naging vice-presidente ako. Kailangan ko ng mga resulta. Banal na doktor. Ako po. Kumpanya ng Kalakhang Lungsod. May isang order. Para sa mga medical na supplies. Na may 5 taong termino. Tinatayang 30 bilyon bawat taon. Tingnan ninyo ito. Sige ba? Pag-iisipan ko muna. Pag-iisipan ko muna. 3 bilyon. 10 taon na tuloy-tuloy. Ang perang ito ay sapat para makapagpatatag ako sa pamilya Kiao. At makapag-ugat ng maayos. Sige na nga. Wala rin ang pamilya Kiao ng pabrika ng kagamitan medikal. Ginoong Chen, mayroon akong kagamitan medikal na pabrika na maari kong ibenta sa iyo sa mababang presyo. Pwede rin sa diskwento. Pwede rin para sa iyo. Oh, kaya kung ganun ang sinasabi mo. Sige, papayag na ako.
Ayos. Sige na. 3 araw mula ngayon. Hindi na 3. Ayos na ito. Banal na doktor. Tapos na ito. Paano? Gusto mo pa bang magpakuha ng ilang karagdagang suntok? Hindi. Hindi na kailangan. Salamat, doktor. Kalahating buwan mamaya, nasa kalakalan ng probinsya ako. Binabati kita sa iyong pagdating. Chen Hui, paano kita mapapasalamatan sa ginawa mo? Dahil sa order ni Zhao Dongliang, ito ay naging posible. Maaari na rin akong makipagsabayan sa pamilya. Sa ganitong malaking utang na loob, wala na akong ibang magagawa kundi mag-alay ng sarili ko. Huwag ka. Huwag ganyan. Tingnan mo, natatakot ka. Bakit? Kaya ko pa ba? Kakainin ka ba? Aba, sino iyan? Ang sama naman. Ginoo Ginang, bumaba ka na. Mga kamag-anak ng pamilya Kiao. Naghihintay pa rin sa'yo. Chen Hui, kita'y magkikita bukas. Ayos. Hindi ko maintindihan. Bakit mo pinapayagan si Chen Hui, na isang tao na walang alam, na nasa ilalim, na maging vice-presidente ng kumpanya? Sino ang pipiliin kong maging pangalawang direktor? Kailangan ko bang i-report sa'yo? Siyempre hindi, Gino. Para lang sa malaking pamumuhunan ng kumpanya. Siya ang bahala dyan. Pero hindi niya alam kung ano ang mga investment. Ibigay ang hinaharap ng kumpanya sa kanya. Sobrang hindi ka pani-paniwala ito. Kailangan mo lang gawin ang iyong sariling trabaho ng maayos lang. Kakayahan ni Chen Hui. Hindi mo ito ma-question. Miss, kahit na si Chen Hui ay kumita ng pera para sa kumpanya, kahit na kaunti lang, mag-V upside down ako sa trabaho. Sabi mo yan. Sinasabi ko at tinutupad ko. Kailangan lang niyang kumita para sa kumpanya. Ako na ang magpapakahirap. Magbabaliktad ako sa trabaho. CJ, Wang Yu, magiging pagsisihan mo ba ang desisyon mo ngayong araw? Ek, bakit nandyan ka sa lahat ng dako? Ngayon, ikaw na ang vice-presidente ng kumpanya. Bawat sentimong ginagastos mo, kailangan kong personal na subaybayan. Ito ang aking tungkulin. Gumagastos ako ng sarili kong pera. Kailangan mo pa ba akong i-supervise? Sino ang nakakaalam kung ang ginastos mo ay pera mo? Ayos lang. Kung ganun. Ngayon, talagang gusto kong gumastos ng pondo ng gobyerno. Ano ang ginagawa mo dito? Siyempre, pupunta kami para sa babaeng anak ninyo, para bumili ng gamot. Ang aming babaeng anak ay malusog na. Hindi na kailangan uminom ng gamot. Vice President Chen, hindi naman siguro gusto mong samantalahin ito para magkamal ng pera. Mukhang ang babae mong anak ay hindi gaano kakilala. Kahit nagkasakit na siya, hindi man lang niya sinabi sa'yo. Ginoo Wang, bakit mo ako dinala dito? Ano ang ginagawa sa pamilihan ng mga gamot? Gawa ito ng pamilya ko. Itim na jade na panggamot. Kailangan pa ng isa pang kaugnay na gamot. Snow Lotus mula sa Tayanshan.
Ang gamot na ito ay nasa malalaking pamilihan. Pinakamadaling makakuha ng magandang deal. Magkano ang mga halamang gamot na ito? Bata, maganda ang paningin mo. Pero lahat ito ay di kalidad. Sama-samahin. 125,000. CJ, kinuha ko na lahat. 112,000. Magbayad ka na. Anong 112,000? Hold up to. Ito ay para sa dalaga na binibiling gamot. Kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin ang mga account kapag umuwi ka. Chen Hui, hintayin mo ako. Dapat kong ipaalam kay Miss ang tungkol sa iyo. Sobrang napakagandang Tianshan Snow Lotus. Kakaibang klase ito. Pinakamagandang Snow Lotus mula sa Tianshan. Boss, magkano ito? 1,000,000. Kukunin ko na. Magbayad na tayo. Ano? 100 piraso. Chen Hui, nabaliw ka na ba? Itong sirang bulaklak, saan ito nagkakahalaga ng 1,000,000? Hey, magsalita ka ng mas tahimik. Ito ay napakahalagang bulaklak ng Tianshan. Napakahirap makuha. Ang saya-saya doon. Punta rin tayo. Ganitong klase ng bulaklak ng Tianshan. Ibinibenta lang sa 1,000,000. Boss, 150,000. Binili ko na. Napakabihirang Tianshan Snow Lotus. Napakahirap makakita nito. Nag-aalok ako ng 5,000,000. Kukunin ko na. 5,000,000. Ang grupong ito, lahat ba sila ay cute? Itong sirang bulaklak, paano ito nagkakahalaga ng 5,000,000? Bakit ka nandito? Aba, paano tayo nagkita ulit? Si Liwanwan ang cute na ito. Pero itong Tianshan Snow Lotus, ito ang pangunahing gamot para sa paggamot kay Kiao Churan, na hindi dapat palampasin. Dapat itong makuha. 8,000,000. Chen Hui, nabaliw ka na ba? Hindi ako sumasang-ayon. Hindi ko ito tatanggapin. Pinaabot mo ng ganyan ang pera ng pamilya Kiao. Chen Hui, may 8,000,000. Kaya mong magbid dito. Sige nga. Anong bagay ang ganito kamahal? 8,000,000. Walang katulad na bulaklak na nagkakahalaga ng 8,000,000. Baliw ka ba? Tahimik lang tayong lahat. Dahil may mga pagtutol ang lahat. Ganito na lang. Magsulat ng presyo ang bawat isa. Sino ang may pinakamataas, siya ang makakakuha. Si Wang Xiao, itong bulaklak ng yelo sa Tianshan. Talaga bang nagkakahalaga ng ganitong halaga? Ito ay talagang napaka-espesyal na bulaklak ng yelo sa Tianshan. Siyempre, nagkakahalaga ito ng 200,000. Ano? Ganun kalaki ang halaga. Kung meron akong ganitong napakahusay, Tianshan Snow Lotus, sa bahay namin, kaya namin gumawa ng extract mula sa Tianshan Snow Lotus. Pagdating ng panahon, ang aming Black Jade Broken Pill ay makakagawa ng maramihan. Pero kamakailan lang, medyo mahirap ang pag-ikot. May interes ka bang sumali sa pamilya Wang na ito, na itim na jade na ointment? Siguradong malaki ang kita kung maipapakita ang sariling halaga. Hintayin si Gianji. Kiao, sawa na ako kay Chen Hui. Hindi ba't may pagkakataon akong maging kasosyo niya? Ayos, sasali ako ng 15,000,000. Ginoo, 15,000,000. Tama nga, nabaliw na siguro siya. 15,000,000. Talagang nabaliw. Mukhang, itong bulaklak ng yelo sa Tianshan
Talagang para sa akin na ito. Wang Jinyuan, masyado ka namang maaga sa iyong tagumpay. Hindi pa ako nag-aalok. Chen Hui, ang inaalok ni Wang Xiao ay 15 milyon. May 20 milyon ka ba? Kaya mo bang mag-alok? 20 milyon. Chen Hui, hindi ako pwedeng gumastos. Ay, hindi ko gagastusin ang pera mo. Wala. Bata, baliw ka ba? Wala. Binatilyo, nasaan ka na ba? Baliw ka na. Chen Hui, maglagay ka ng 0 para makuha mo lang ito. Qianshan Snow Lotus. Nagbibiro ka ba? Tunay ng isang mangingisda sa bundok at nayon. Wala kang kaalam-alam sa mga patakaran. Ginoo, ano ang ibig sabihin ng 0? May problema ka dito. At ako ay sakto na makakasolusyon. Ginoo, itong Snow Lotus ay regalo ko sa iyo. Ano ito? Libre na lang. Anak, anong ibig mong sabihin? Magbibigay ako ng 15 milyon. Hindi mo ibebenta sa akin. Ibibigay mo na lang ng libre. Pera, para sa akin. Isa lang itong numero. Ngunit ang Ginoong ito ay makakapagligtas ng aking buhay. Matandang lalaki. Sinasabi ko sa'yo, ngayon kahit ayaw mo, kailangan mong magbenta. Ako ang panganay na anak ng pamilya Wang ng Qingcheng. Ano? Gusto mo bang saktan ang lolo ko? Gusto mo bang saktan ang lolo ko? Ginoong Han-Han. Ano nang ginagawa mo dito? Itong matandang ito, Pangulo ng Lingbao Group. Ginoong Han Kaifeng. Siya pala ang nagmamay-ari nitong store. Si Han Kaifeng, ang pinakamalaking kumpanya ng gamot sa buong bansa. Bilang chairman ng Lingbao Group, ang pinakamalaking kumpanya ng gamot sa China. Si Chen Hui na ito, paano siya palaging nakakakuha ng ganitong mga taong makapangyarihan? Hindi pwede. Hindi ko siya papayagang matupad ang gusto niya. Lolo Han, kilala ko si Chen Hui. Isa siyang manlilinlang. Hindi siya talaga naiintindihan ang medisina. Manloloko. Bakit mo iniisip na ang Ginoo ito ay manloloko? Noong una, ang lolo ko ay naloko niya at pinilit pa akong pakasalan siya. Buti na lang at nahuli ko ang kanyang plano. Kung hindi, matagal na akong nawasak sa kanyang mga kamay. Itong kabataan na ito, talagang walang kwenta. Nangahas pang magpakasal sa kasinungalingan. Tama nga. Ikaw ay isang manloloko. Ikaw ay isang sinungaling. Sige na, Chen Hui. Talagang ang sinungaling ka. Kailangan kong sabihin ito sa dalaga para siguraduhing lumayo siya sa iyo. Talaga bang siya ay sinungaling? Lolo, hindi na maaga. Umalis na tayo. Ang bata niya, marahil talaga ngang napatama siya sa maling tao. Ginoo, hindi sakit ang puso mo, kundi isang sugat sa baril. Noong mga nakaraang taon, naiwang sakit. Siya, alam niya na may bala sa puso ko. Manggagamot. Ginoo, talagang ikaw ay manggagamot. Mag-usap tayo sandali. Puso ng lolo, na tinamaan ng bala, tanging ang pamilya ang nakakaalam. Paano niya nalaman? Talaga bang siya ay isang Diyos ng medisina? Dalawang tao, pakiusap. Hindi mo na kailangang pumunta. Dumating. Dalhin mo ang gamot pa uwi. Chen Hui, maghintay ka lang sa akin. Chen Hui, muli kang nakakaaliw at nakakasira ng aking magandang plano. Ang si Chen Hui na laging ganito. Chen Hui,
Palagi kitang pinapayagan na makalusot sa isang pagkakataon. Bibigyan kita ng 500,000 kung pirmahin. 123 espasyo linya. Piliin kung pirmahin. Tulungan mo akong pumatay ng isang tao. ₱500,000. Ha! Mukhang itong tao. Medyo nakakainis siya. Sige, tinanggap ko na. Pangalan at larawan ng target. Ang pangalan niya ay Chen Hui. Pamangkin ng matandang espiritu ng Lingyun. Nakakatuwa. Sobrang nakakatuwa. Patayin ang pamangkin ng matandang espiritu ng Lingyun. Si Lingyun na matandang demonyo. Baka magalit siya at umakyat mula sa libingan. Si Ginoong Han. Sisimulan ko na. Simulan mo na, Ginoong Chen. Anong ibig sabihin nito? Natatakot sa lamig. Oh. Ito ba ay ang sinasabi sa kwento tungkol sa 12 karayom? Talaga bang may ganitong pamamaraan sa mundo? Ginoong Han. Alam ito, 12 puntos ng pagnanakaw sa langit. Gino Chen. Ako ay isang malaki at kilalang grupo ng Lingbao. Gandang anak na babae. Maraming magagaling na tao sa ilalim ko. Siyempre alam nila ito. Ang misteryo ng 12 puntos ng pagnanakaw sa langit. Pakiramdam mo kumusta? Walang kapantay na ginhawa. Ang sakit sa dibdib ay tuluyan nang nawala. Ang aking lakas ay bumalik na. Salamat, Ginoong Chen. Sa iyong pagtulong, wala akong maibabalik si Han Kaifeng. Ginoong Han, walang anuman. Ang Snow Lotus mula sa Tianshan na binigay mo sa akin ay sapat na bilang pasasalamat. Maraming salamat ngayon, Ginoo Chen. Saan ka pupunta? Sasamahan kitang pauwi. Kamatayan na. Kaaway ng mistress ang kanyang kalaban. Talagang, disipulo ng matandang Lingyun. Talagang sensitibo sa presensya ng pagpatay. Ikaw ang pang-10 sa ranggo ng mga mamamatay tao, na tinatawag na yung Vixie. Ayon sa alamat, ang mga tao na nais mong patayin ay walang pagkakataong mabuhay. Akala ko wala nang makakakilala sa akin. Makakakilala pa rin sa akin. Ginoo Chen, tumakbo ka na. Oy, ikaw ang bayani ng rescue. Pero, ngayon, kayong dalawa, walang sinuman sa inyo ang makakatakas. Impossible. Na mahuli ang aking mga patalim. Walang imposible. Walang imposible. Impossible. Ang iyong patalim, paano ito naging ganon kabilis?
Sabihin, sino ang nag-utos sa'yo na patayin ako? Gusto mo bang ipagkanulo ang amo ko? Impossible. Sino ka ba talaga? May paraan ako. Ano bang pinakain mo sa akin? Yun ang ibinigay ko sa'yo. Isang butil ng bone-eating pill. Sabi, sino ang nagpasabi sa'yo na patayin ako? Sa pamilya Wang. Wang Jinyuan. Wang Jinyuan. Ang sama mong tao, Wang Jinyuan. Wala pa bang balita? Sayan Nanji Baitie. Talaga bang nalutas mo na si Chen Hui? Yung taong walang kwenta. Sino yun? Ang aga pa naman ng gabi. Chen Hui. Hindi ka pa rin makapaniwala na may tatlong. Yung Mingya siya. Paano nangyari na bumigo siya? Imposible, hahaha. Sigurado akong nananaginip ako. Impossible. Tingnan mo. Si Chen Hui at si Kiao Churan. Magpapakasal na. Hindi pwede. Si Qiangi. Kiao ay tiyak na. Hindi ka pwedeng magpakasal kay Chen Hui. Kailangan kong pigilan ang lahat ng ito. Congratulations. Ang ganda. Sa wakas, natupad na. Ayos. Ginoong Kiao Churan. Nais mo bang magpakasal sa Ginoong Chen Hui ba ito? Hindi ako sumasang-ayon. Liwanwan. Wala na tayong ugnayan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ayan, Kiao, hindi ka pwedeng magpakasal kay Chen Hui. Isa siyang mababang uri. Hindi siya karapat-dapat. Ginoong Li, ngayon ay araw ko ng aking kasiyahan. Kung ikaw ay darating, magpapasalamat ako. Tinatanggap ko ang iyong pagbati. Kung hindi naman, pakialis na kayo. May tao. Dalhin si Miss Lee sa ibaba.